Ako po si Dr. Benigna Manlapas, isang doktor na ang puso ay nakatuon sa pag-aalaga ng ating mga nakatatanda. Alam niyo po ba na ang madalas na paggising sa gabi para gumamit ng banyo ay maaaring nakawin ang inyong mahalagang tulog? Para sa marami sa atin na higit sa 65 taong gulang, ang paghihi sa gabi ay nakakagambala sa ating pahinga na nag-iiwan sa ating pagod at iritable sa susunod na araw. Parang pinagtataksilan tayo ng ating katawan, hindi po ba? Ngunit heto ang magandang balita. Sa video na ito, ibabahagi namin ang 5 simpleng ehersisyo na maaari ninyong gawin sa bahay upang mabawasan ang pag-ihi sa gabi at magtamasa ng malalim at nakakapreskong tulog. Ang mga ito ay madali, ligtas at idinisenyo para sa mga senior na tulad ninyo dito sa Pilipinas. Manatili po kayo sa amin upang matutunan kung paano kontrolin ang inyong kalusugan at matulog ng mas mahimbing ngayong gabi. Bago tayo magsimula, nais ko pong marinig mula sa inyo. Saan po ninyo ito pinapanood at anong oras na diyan? Pakishare po sa mga komento sa ibaba. Sabik po akong malaman at pinapahalagahan ko ang bawat sandali ng inyong araw. Kung makakatulong ito sa inyo, huwag kalimutang i-click ang subscribe para sa aming susunod na mga tips. Mga mahal kong kaibigan, pag-usapan natin ang isang karaniwang alalahanin para sa marami sa atin na higit 65 taong gulang dito sa Pilipinas. Ang paggising sa gabi para gumamit ng banyo. Nakakabigo kapag mahimbing ka ng natutulog, nananaginip tungkol sa iyong kabataan sa isang tahimik na probinsya, tapos bigla kang magigising dahil sa pagnanais na umihi. Ito ay madalas na nangyayari dahil ang mga kalamnan na sumusuporta sa ating pantog na tinatawag na pelvic floor ay humihina habang tayo ay nagkakaedad. Ang mga kalamnan na ito, tulad ng pundasyon ng isang bahay, ang humahawak sa lahat sa lugar. Ngunit ang mga taon ng paggamit ay maaaring maging sanhi upang hindi na ito maging matibay. Para sa maraming senior, ito ay humahantong sa paghihi sa gabi na nakakagambala sa ating tulog at nagiiwan sa ating pagod sa susunod na umaga. Ngayon, isipin ninyo ang isang simpleng ehersisyo na maaaring magpalakas sa mga kalamnan na ito na magbibigay sa inyo ng mas mahusay na kontrol at mapayapang gabi. Dito pumapasok ang Kegel exercises, isang banayad ngunit mabisang paraan upang suportahan ang inyong pantog. Isipin ninyo ito bilang isang maliit na ehersisyo para sa mga nakatagong kalamnan na masipag na nagtatrabaho upang mapanatiling maayos ang paggana ng inyong katawan. Sa Pilipinas, hindi tayo bago sa pag-aalaga ng ating mga katawan sa pamamagitan ng mga kasanayan tulad ng yoga, at ang Kegel ay parang pinsan ng mga maingat na paggalaw na iyon. Hayaan ninyong gabayan ko kayo kung paano gawin ang Kegel exercises. At mas madali ito kaysa sa iniisip ninyo. Humanap ng komportableng upuan sa inyong tahanan, marahil doon sa upuan kung saan kayo nagkakape sa umaga. Umupo ng tuwid, i-relax ang inyong mga balikat, at mag-focus sa mga kalamnan na gagamitin ninyo para pigilan ang paghihi. Dahan-dahang pigain ang mga kalamnan na iyon sa loob ng 1 segundo na para bang pinipigilan ninyo ang daloy. Pagkatapos, i-release ito sa loob ng 5 segundo. Ulitin ito ng 10 beses, 3 beses sa isang araw. Siguro 1 beses pagkatapos ng almusal, 1 beses sa hapon, at 1 beses bago matulog. Ito ay isang tahimik na ehersisyo, kaya maaari ninyo itong gawin habang nanonood ng TV o nakikinig sa mga lumang kundiman. Bakit ito epektibo? Sa siyentipikong paraan, pinapalakas ng Kegel exercises ang mga kalamnan ng pelvic floor na sumusuporta sa pantog
at tumutulong dito na mas makahawak ng ihi. Habang tayo ay tumatanda, natural na nawawala ng tono ang ating mga kalamnan, tulad ng kung paano numinipis ang isang lumang damit sa katagalan. Para sa marami sa atin na may karaniwang timbang na 70 hanggang 68 kilo at taas na mga hanggang 5'6" na talampakan, kailangan ng ating katawan ng banayad na suporta upang manatiling malakas. Sa regular na pag-eehersisyo ng Kegel, hinihigpitan ninyo ang mga kalamnan na nagsisilbing gatekeeper para sa inyong pantog na binabawasan ang mga biglaang pagnanais na gumising sa gabi. Ngunit, hindi lang ito tungkol sa katawan. Ito ay tungkol sa kung paano ito nakakaapekto sa inyong puso at isipan. Ang paggising ng maraming beses sa gabi ay maaaring magparamdam sa inyo ng kawalan ng magawa, na para bang ang inyong katawan ay hindi na sa inyo. Sa ating mga pamilyang Pilipino, madalas nating inuuna ang iba nag-aalaga sa mga anak o apo at napapabayaan ang sariling kalusugan. Ang tahimik na pakikibakang ito ay maaaring magpabigat na nagpaparamdam sa atin na mas matanda tayo kaysa sa ating edad. Ang Kegel exercises ay isang maliit ngunit nagbibigay kapangyarihang hakbang upang mabawi ang kontrol na tumutulong sa inyong matulog ng mahimbing at gumising na sariwa para tamasahin ang inyong mga pang-araw-araw na gawain. Siguro isang paglalakad sa parke o isang pakikipag-usap sa mga kapitbahay habang kumakain ng pandesal. Narito ang isang tip upang mas maging epektibo ang Kegel. Gawin ito ng dahan-dahan, tulad ng paghahanda ng perpektong adobo ng may pasensya. Huwag higpitan ang inyong tiyan o hita. Mag-focus lamang sa mga kalamnan ng pelvic. Kung hindi kayo sigurado, subukang pigilan ang daloy ng inyong ihi isang beses habang nasa banyo upang maramdaman ang tamang mga kalamnan. Ngunit, huwag itong gawing ugali. Ang ehersisyong ito ay hindi nangangailangan ng magarbong kagamitan, kundi ilang minuto lamang ng inyong oras na ginagawa itong perpekto para sa ating mga abalang buhay sa Pilipinas. Nasa isang abalang lungsod man kayo o sa isang payapang probinsya, marami sa inyo ang maaaring magtaka, talaga bang makakatulong ito sa akin? Ang sagot ay oo, kung may pagpupursige. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang regular na Kegel exercises ay maaaring mapabuti ang kontrol sa pantog sa loob ng ilang linggo, lalo na para sa mga senior. Ito ay tulad ng pagdidilig ng halaman araw-araw. Ang mga resulta ay lumalakas sa paglipas ng panahon. At para sa mga nagsasagawa ng yoga, isipin ninyo ang Kegels bilang isang pandagdag sa mula bandha, ang root lock na nagpapabalanse sa inyong enerhiya. Ang koneksyon na ito sa ating mga tradisyon ay nagpaparamdam na pamilyar ito, tulad ng pag-uwi sa isang mainit na pagkain pagkatapos ng isang mahabang araw. Kaya, mga mahal kong lolo at lola, gawin nating bahagi ng inyong pang-araw-araw na buhay ang Kegel exercises. Ito ay isang maliit na gawa ng pag-aalaga para sa inyong katawan at isipan na tumutulong sa inyong matulog ng mas mahimbing at mamuhay ng may kumpiyansa. Karapat-dapat kayo sa mga gabing may mahimbing na tulog, malaya sa pag-aalala, upang mapahalagahan ninyo ang bawat sandali kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Mga mahal kong lolo at lola, pag-usapan natin ang isang simpleng gawi na maaaring magbago sa inyong pakiramdam araw-araw. Ang banayad na paglalakad. Habang tayo ay tumatanda, marami sa atin dito sa Pilipinas
ang napapansin na bumabagal ang ating katawan, na may mga pananakit o hindi mapakaling tulog sa gabi. Ang mahinang sirkulasyon ng dugo ay maaaring magparamdam na mabigat ang ating mga binti, at para sa ilan, nakakaapekto pa ito sa pantog na nagdudulot ng madalas na pagpunta sa banyo sa gabi. Ito ay maaaring magdulot ng pagkapagod na nagnanakaw sa atin ng enerhiya para mag-enjoy kasama ang ating mga apo o sa isang tahimik na pagdarasal sa umaga. Ngunit mayroong paraan upang maibalik ang sigla. At nagsisimula ito sa isang bagay na kasing pamilyar ng paglalakad sa inyong hardin. Ang banayad na paglalakad sa loob lamang ng 15 hanggang 20 minuto ay maaaring gumawa ng mga kababalaghan para sa inyong kalusugan, lalo na para sa atin na higit sa 55 taong gulang. Isipin ninyo na lumalabas kayo sa inyong bakuran. Ang hangin sa umaga ay sariwa sa amoy ng sampagita habang gumagawa ng mabagal at matatag na mga hakbang. Ang bawat hakbang ay tumutulong sa dugo na dumaloy ng maayos sa inyong mga ugat, tulad ng tubig na malayang gumagalaw sa isang ilog. Ang pinabuting sirkulasyon na ito ay sumusuporta sa inyong pantog, binabawasan ang pagnanais na umihi sa gabi at tinutulungan kayong matulog ng mas mahimbing. Bakit nakakatulong ang paglalakad? Sa siyentipikong paraan, kapag naglalakad kayo, ang inyong mga kalamnan ay nagsisilbing isang bomba na nagtutulak ng dugo pabalik sa inyong puso at binabawasan ang pag-ipon ng likido sa inyong mga binti. Para sa maraming senior sa Pilipinas na may karaniwang timbang na 58 hanggang 68 kilo at taas na mga bimpa hanggang 56 na talampakan, ang pagpapanatili ng likido ay maaaring magdulot ng presyon sa pantog, lalo na sa gabi. Ang banayad na paglalakad ay lumalaban dito, pinapagaan ang presyon at pinapayagan ang inyong katawan na mag-relax. Ito ay tulad ng pagbibigay sa inyong katawan ng isang malambot na masahe mula sa loob na naghahanda sa inyo para sa isang mahimbing na gabi. Gawin natin itong praktikal. Pumili ng komportabling sapatos, yung mga mapagkakatiwalaang tsinelas o sapatos na ginagamit ninyo araw-araw. Maglakad sa paligid ng inyong bahay, sa hardin, o kahit sa isang tahimik na kalye sa malapit na pinapanatili ang isang mabagal at komportableng bilis. Sa Pilipinas, mahilig tayo sa ating mga paglalakad sa umaga sa mga parke, nakikipag-usap sa mga kaibigan o nakikinig sa mga ibon. Subukang maglakad sa umaga, marahil pagkatapos ng inyong kape, ngunit iwasan ito pagkatapos mismo ng hapunan upang maiwasan ang discomfort. Ang maliit na gawin na ito ay maganda ang pagkakasya sa ating buhay. Nasa isang abalang lungsod man kayo tulad ng Maynila o sa isang mapayapang probinsya tulad ng Palawan. Ngayon, talakayin natin ang puso ng usapin. Bilang mga nakatatanda, madalas tayong nagdadala ng mga hindi nakikitang pasanin. Ang pag-aalala na hindi na tayo kasing aktibo tulad ng dati o ang tahimik na takot na maging abala sa ating mga pamilya dahil sa ating mga issue sa kalusugan. Ang paggising sa gabi na hindi mapakali ay maaaring magparamdam sa atin na wala na tayong kontrol, na para bang ninanakaw ng edad ang ating kalayaan. Ang isang simpleng paglalakad, gayunpaman, ay tulad ng pagbawi ng isang piraso ng inyong lakas. Hindi lamang ito tungkol sa katawan. Pinapataas nito ang inyong diwa na nagpapaalala sa inyo ng kagalakan sa maliliit na sandali, tulad ng panonood sa pagsikat ng araw o pagbati sa isang kapitbahay. Maaari ninyong itanong, sapat na ba talaga ang paglalakad para makagawa ng pagbabago? Talagang talaga.
at sinusuportahan ito ng agham. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang regular na paglalakad ay nagpapabuti sa sirkulasyon, binabawasan ang pagpapanatili ng likido at nagpapababa pa ng mga stress hormone na tumutulong sa inyong matulog ng mas malalim. Ito ay tulad ng pagtatanim ng mga buto sa isang hardin. Bawat hakbang na inyong ginagawa ay nag-aalaga sa inyong kalusugan at sa loob ng ilang linggo, mapapansin ninyo ang mas kaunting mga abala sa gabi. Para sa mga nag-i-enjoy sa ating mga tradisyong Pilipino, isipin ang paglalakad bilang isang gumagalaw na binaman meditasyon katulad ng kalmadong focus ng pagdarasal sa umaga o tahimik na pagsisimba. Narito kung paano magsimula. Maglaan ng 15 na minuto araw-araw marahil sa mga malamig na oras ng umaga na ating pinahahalagahan sa Pilipinas. Kung bago kayo sa paglalakad, magsimula sa 9 minuto at dahan-dahang dagdagan. Huwag pilitin ang sarili. Ito ay tungkol sa magandang pakiramdam, hindi sa pagpapagod. Kung nakatira kayo sa isang apartment, maglakad sa pasilyo o sa paligid ng gusali. Ang susi ay ang pagiging pare-pareho, tulad ng pag-aalay ng pang-araw-araw na panalangin para sa inyong kapakanan. Kaya, mga mahal kong kaibigan, yakapin natin ang banayad na paglalakad bilang isang regalo sa ating sarili. Ito ay isang simple, masayang paraan upang alagaan ang inyong katawan at isipan na tumutulong sa inyong matulog ng mas mahimbing at mamuhay ng may ginhawa. Karapat-dapat kayong makaramdam ng lakas at pahinga, handa na ibahagi ang inyong karunungan at pagmamahal sa inyong pamilya araw-araw. Mga mahal kong lolo at lola, pag-usapan natin ang isang banayad na paraan upang pakalmahin ang inyong isipan at katawan bago kayo matulog. Habang tayo ay tumatanda dito sa Pilipinas, madalas napasan ng ating isipan ang bigat ng pang-araw-araw na alalahanin mula sa mga responsibilidad sa pamilya hanggang sa mga isyu sa kalusugan. Ang mga stress na ito ay maaaring magpanatili sa ating gising sa gabi. Minsan ay nagdudulot pa ng madalas na pagpunta sa banyo na nakakagambala sa ating pahinga. Isipin ninyo na nakahiga sa kama, hindi makatulog, hindi mapakali, habang ang mundo sa paligid ninyo ay natutulog. Ang tensyon na ito, mga mahal kong kaibigan, ay maaaring makaapekto hindi lamang sa ating isipan, kundi pati na rin sa ating katawan, kabilang na ang ating pantog. Mayroong isang simpleng kasanayan na nakaugat sa ating mga tradisyong Pilipino na maaaring makatulong. Malalim na paghinga, katulad ng pranayama na ating pinahahalagahan sa yoga. Ang ehersisyong ito ay parang isang malambing na uyayi para sa inyong kaluluwa na gumagabay sa inyo sa isang mapayapang tulog sa gabi. Madali itong gawin, hindi nangangailangan ng kagamitan, at maaaring gawin mismo sa inyong kama na ginagawa itong perpekto para sa ating mga senior. Narito kung paano ito gawin. Umupo ng komportable sa inyong kama. Marahil may unan para suporta sa katahimikan ng inyong silid. Ipikit ang inyong mga mata. Isipin ang katahimikan ng isang simbahan sa dapit hapon at huminga ng dahan-dahan sa pamamagitan ng inyong ilong sa loob ng 4 na segundo. Dahan-dahang pigilin ang hiningang iyon sa loob ng 4 na segundo. Nararamdaman ang pagkalma ng inyong katawan. Pagkatapos ay huminga palabas sa pamamagitan ng inyong bibig sa loob ng 6 na segundo. Hinahayaang mawala ang lahat ng alalahanin. Ulitin ang siklong ito sa loob ng 3 minuto. Hinahayaan ang bawat hininga na maglapit sa inyo sa kapayapaan. Bakit ito gumagana? Sa siyentipikong paraan, pinapababa ng malalim na paghinga ang cortisol, ang stress hormone
na maaaring magpahigpit sa ating mga kalamnan at mag-stimulate sa pantog sa gabi. Para sa marami sa atin na may taas na mga pimpa hanggang 5 and 6, na talampakan at timbang na 58 hanggang 68 kilo, ang stress ay maaaring makagambala sa balanse ng ating katawan na humahantong sa mahinang tulog at paghihis sa gabi. Sa pamamagitan ng malalim na paghinga, nagpapadala kayo ng signal sa inyong utak upang mag-relax, tulad ng pagdidilim ng mga ilaw sa inyong tahanan upang magsenyas ng oras ng pagtulog. Nakakatulong ito sa inyo na makatulog ng mas malalim at mas nakakapanumbalik ng lakas. Sa Pilipinas, matagal na nating nauunawaan ang kapangyarihan ng paghinga sa pamamagitan ng meditasyon at mga kasanayan sa yoga na nag-uugnay sa atin sa ating mga ugat. Ang malalim na paghinga ay tulad ng pagupo sa tabi ng ilog. Pinapanood ang inyong mga iniisip na lumulutang palayo na nagiiwan sa inyong isipan na malinaw at magaan. Ito ay isang sandali upang alagaan ang inyong sarili, isang bagay na madalas nating nakakalimutan sa gitna ng ating pagmamahal sa pamilya, pagluluto ng pagkain para sa mga apo, o pag-aasikaso sa mga gawaing bahay. Maaari ninyong itanong, makakatulong ba talaga ang isang bagay na napakasimple? Oo, at kinukumpirma ng mga pag-aaral na ang regular na malalim na paghinga ay nagbabawas ng pagkabalisa at nagpapabuti sa kalidad ng tulog sa mga senior. Ito ay tulad ng pagdidilig ng isang halaman. Bawat hininga ay nag-aalaga sa inyong katawan na tumutulong sa inyong gumising na sariwa, handa na mag-enjoy sa isang paglalakad sa umaga o isang tasa ng mainit na kape. Upang mas mapabuti ito, panatilihing malumanay ang ilaw sa inyong silid, marahil may maliit na lampara, at iwasan ang mga screen ng telepono na maaaring magpanatiling alerto sa inyong isipan. Marami sa atin ang nakakaramdam ng tahimik na presyon ng pagtanda, ang takot na hindi na maging kasing lakas, o ang lungkot ng mga gabing walang tulog. Ang malalim na paghinga ay isang maliit na gawa ng kabaitan sa inyong sarili, isang paraan upang pag-aaniyang ang mga pasaning iyon at makaramdam ng kontrol. Ito ay tulad ng pag-aalay ng isang panalangin bago matulog na nagdudulot ng kapayapaan sa katawan at espiritu. Narito ang isang tip. Subukan ito pagkatapos ng inyong gawain sa gabi. Siguro pagkatapos magbasa ng paboritong libro o makinig sa mga luma at paboritong kanta. Kung ang 5 minuto ay parang matagal, magsimula sa 2 at dahan-dahang dagdagan. Ang susi ay gawin itong isang ugali tulad ng pagsisindi ng kandila tuwing gabi. Kaya, mga mahal kong kaibigan, yakapin natin ang malalim na paghinga bilang isang regalo para sa mga gabing may mahimbing na tulog. Ito ay isang simple, mabisang paraan upang alagaan ang inyong isipan at katawan na tumutulong sa inyong matulog ng malalim at mamuhay ng may kagalakan. Karapat-dapat kayo sa kalmado, walang patid na tulog upang mapahalagahan ang bawat sandali kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Mga mahal kong lolo at lola, pag-usapan natin ang mga masakit na pulikat sa binti na gumigising sa atin sa gitna ng gabi. Para sa marami sa atin na higit sa 50 taong gulang sa Pilipinas, ang mga biglaang paninigas ng kalamnan na ito ay nakakagambala sa ating tulog, na nagiiwan sa ating hindi mapakali, at kung minsan ay kailangang bumisita sa banyo. Nakakadismaya kapag ang iyong katawan na dati maaasahan ay tila nagrereklamo habang ikaw ay papunta na sa isang mapayapang panaginip. Ang mga pulikat na ito na madalas sumasalakay sa katahimikan ng gabi ay maaaring magparamdam sa atin na mahina, na parabang
ninanakaw ng pagtanda ang ating pahinga. Ngunit mayroong isang banayad na ehersisyo, simple tulad ng isang panalangin sa umaga, na maaaring makatulong na pag-aaninin ang mga pulikat na ito at ibalik ang mga gabing may mahimbing na tulog. Ang ehersisyong ito ay pag-uunat ng binti, isang malambot na paggalaw na maaari ninyong gawin mismo sa inyong kama, na inspirasyon ng banayad na pag-uunat ng ating minamahal na yoga. Ito ay tulad ng pag-aalay sa inyong mga binti ng isang sandali ng pag-aalaga na tumutulong sa mga itong mag-relax at dalhin kayo sa buhay ng may ginhawa. Para sa mga senior sa buong Pilipinas na may taas na mga pimpa hanggang 76 na talampakan at timbang na 50 hanggang 68 kilo, ito ay isang ligtas at epektibong paraan upang alagaan ang inyong katawan. Narito kung paano ito gawin. Humiga ng komportable sa inyong kama, marahil pagkatapos ng inyong panggabing tasa ng salabat. At iunat ang isang binti ng tuwid. Dahan-dahang hilahin ang inyong mga daliri sa paa pabalik sa inyong tuhod. Nararamdaman ang isang banayad na pag-unat sa inyong binti. At hawakan ito ng 10 segundo. I-release, mag-relax, at ulitin ng 5 beses para sa bawat binti, gumagalaw ng kasingkinis ng isang ilog na dumadaloy sa isang baryo. Ito ay tumatagal lamang ng ilang minuto at maaari ninyo itong gawin habang nakikinig sa malumanay na mga harana o sa ugong ng gabi. Bakit ito nakakatulong? Sa siyentipikong paraan, ang pulikat sa binti ay madalas na nangyayari kapag ang mga kalamnan ay humihigpit dahil sa mahinang daloy ng dugo o mga imbalance sa mineral na karaniwan sa mas matandang edad. Ang mga paninigas na ito ay maaaring gumising sa inyo at ang discomfort ay maaaring mag-trigger ng pangangailangan na umihi na lalong nakakagambala sa inyong tulog. Ang pag-uunat ay nagpapahaba sa mga kalamnan, nagpapabuti sa sirkulasyon sa inyong mga binti, katulad ng pagdidilig sa isang hardin upang mapanatili itong masigla. Binabawasan nito ang tensyon at tumutulong na maiwasan ang mga biglaang masakit na pulikat na nagpapahintulot sa inyong matulog ng mas malalim. Sa Pilipinas, pinahahalagahan natin ang yoga para sa kakayahan nitong magbalanse ng katawan at isipan. At ang pag-uunat na ito ay tulad ng isang simpleng asana na nagpapakalma sa inyo. Ito ay isang maliit na gawa ng pangangalaga sa sarili, lalo na't makabuluhan kapag madalas nating inuuna ang ating mga pamilya, nagluluto para sa mga apo o namamahala sa mga gawaing bahay. Ang mga pulikat sa gabi ay maaaring magparamdam sa atin na marupok, na nagdaragdag sa tahimik na mga alalahanin ng pagtanda, tulad ng pagkawala ng lakas upang sumali sa isang sayaw sa pista o maglakad papunta sa palengke. Ang ehersisyong ito ay isang paraan upang mabawi ang kumpiyansa na tumutulong sa inyong gumising na sariwa para sa mga kagalakan ng araw. Maaari ninyong itanong, makakagawa ba ng pagbabago ang isang maliit na pag-uunat? Oo, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang regular na pag-uunat ay nagbabawas ng dalas ng pulikat sa mga senior na nagpapabuti sa sirkulasyon ng binti sa loob ng ilang linggo. Ito ay tulad ng pagtatanim ng isang buto. Sa pang-araw-araw na pangangalaga, ito ay lumalago sa pangmatagalang ginhawa upang ito ay gumana ng pinakamahusay, gumalaw ng dahan-dahan upang maiwasan ang sakit at panatilihing kalmado ang inyong silid. Marahil ay may ilaw mula sa isang maliit na kandila. Kung nakakaramdam kayo ng discomfort, magdahan-dahan. Ito ay tungkol sa magandang pakiramdam, hindi sa pagpipilit. Marami sa atin ang nagdadala ng tahimik na pasanin ng mga gabing walang tulog na nararamdaman
na dapat tayong manatiling malakas para sa ating mga mahal sa buhay sa kabila ng ating mga pananakit. Ang pag-uunat ng binti na ito ay isang banayad na paalala na karapat-dapat din kayo sa pangangalaga na tumutulong sa inyong magpahinga ng mas mabuti at mamuhay ng may ginhawa. Ito ay isang sandali upang parangalan ang inyong katawan na nagdala sa inyo sa mga dekada ng pagmamahal at pagsusumikap. Kaya, mga mahal kong kaibigan, gawin nating isang ritual sa gabi, ang pag-uunat ng binti, kasing natural ng pagdarasal bago matulog. Ito ay isang simple, mabisang paraan upang pagaaniin ang pulikat, bawasan ang pag-ihi sa gabi, at yakapin ang mahimbing na tulog. Karapat-dapat kayong gumising na malakas, handang ibahagi ang inyong karunungan at init sa inyong pamilya. Mga mahal kong lolo at lola, tuklasin natin ang isang masayang paraan upang mapanatiling flexible ang inyong katawan at mapayapa ang inyong mga gabi. Habang tayo ay maganda ang pagtanda sa Pilipinas, marami sa atin na higit sa 65 ang nakakaramdam ng paninigas sa ating mga balakang na maaaring tahimik na makaapekto sa ating pantog at tulog. Nakakadismaya kapag gumising ka sa gabi na kailangan mong gumamit ng banyo, nararamdaman na ang iyong katawan ay hindi na kasing liksi tulad ng dati. Ang paninigas na ito ay maaaring magpabigat sa ating mga puso na nagpapamiss sa atin sa mga araw ng pagsasayaw sa mga kasalan ng pamilya o malayang paglalakad sa palengke. Ngunit mayroong isang simpleng paggalaw tulad ng isang banayad na sayaw na maaaring magbalik ng ginhawa at kaginhawaan sa inyong katawan. Ang ehersisyong ito ay pag-ikot ng balakang, isang malambot, dumadaloy na paggalaw na maaari ninyong gawin sa bahay, na inspirasyon ng kagandahan ng ating mga tradisyong Pilipino. Ito ay tulad ng pagindaak sa isang paboritong harana na nagbibigay buhay sa inyong mga balakang at sumusuporta sa inyong kalusugan. Para sa mga senior sa buong Pilipinas na may taas na mga pimpa hanggang Fimbire 6 na talampakan at timbang na 58 hanggang 68 kilo, ito ay isang ligtas at nakakatuwang paraan upang manatiling aktibo. Narito kung paano ito gawin. Tumayo ng komportable sa inyong silid, marahil malapit sa isang silya para sa suporta, at isipin na gumuguhit kayo ng isang bilog gamit ang inyong mga balakang. Dahan-dahang paikutin ang inyong mga balakang sa isang pabilog na paggalaw, mga 2 talampakan ang lapad, na para bang naghahalo ng isang malaking kaldero ng ginataan sa loob ng 2 minuto. Gawin ito 2 beses sa isang araw. Siguro 1 beses sa umaga, pagkatapos ng inyong kape, at 1 beses sa gabi bago maghapunan. Panatilihing tuwid ang inyong likod, gumalaw ng dahan-dahan, at hayaang dumaloy ang inyong katawan tulad ng isang ilog sa isang tahimik na baryo. Bakit ito nakakatulong? Sa siyentipikong paraan, ang masikip na mga kalamnan sa balakang ay maaaring magdulot ng presyon sa pantog na nagpapataas ng pagnanais na umihi sa gabi, lalo na para sa ating mga senior. Ang pag-ikot ng inyong mga balakang ay nagpapabuti sa daloy ng dugo sa pelvic area tulad ng ulan na nag-aalaga sa isang tuyong bukid na tumutulong sa pantog na gumana ng maayos. Ang mas mahusay na sirkulasyon na ito ay nagbabawas ng mga pagnanais sa gabi na nagpapahintulot sa inyong matulog ng malalim at gumising na sariwa para sa inyong pang-araw-araw na pagdarasal o isang pakikipag-usap sa mga kapitbahay. Sa Pilipinas, mahal natin ang ritmo ng buhay, mula sa katutubong sayaw hanggang sa masayang sayawan sa pista, at ang pag-ikot ng balakang ay parang isang banayad na tango sa mga tradisyong iyon.
Ito ay isang sandali upang parangalan ang inyong katawan na nagdala sa inyo sa mga taon ng pagmamahal at tungkulin na madalas na inuuna ang pamilya, ang tahimik na pasanin ng ating pagtanda, ang pakiramdam na hindi nagaanong maliksi o ang pag-aalala na makagambala sa inyong sambahayan sa gabi ay maaaring maging mabigat. Ngunit ang ehersisyong ito ay isang maliit na gawa ng pagbibigay kapangyarihan na nagpapataas ng inyong diwa at lakas. Maaari ninyong itanong, makakagawa ba talaga ng pagbabago ang isang simpleng paggalaw? Oo, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang regular na ehersisyo sa balakang ay nagpapabuti sa sirkulasyon ng pelvic at flexibility na binabawasan ang presyon sa pantog sa loob ng ilang linggo. Ito ay tulad ng pag-aalaga sa isang hardin. Bawat pag-ikot ay nag-aalaga sa inyong katawan na lumalakas sa paglipas ng panahon. Upang ito ay gumana ng pinakamahusay, gumalaw ng dahan-dahan upang maiwasan ang pagkapuwersa at humawak sa isang silya kung hindi kayo matatag. Maaari pa kayong magpatugtog ng malambot na musika tulad ng himig ng isang gitara upang gawin itong isang masayang ritual. Marami sa atin ang nagdadala ng tahimik na takot na mawala ang ating kalayaan. Nag-iisip kung ang ating mga katawan ay makakasabay sa ating masiglang diwa. Ang pag-ikot ng balakang ay isang paalala na kayo pa rin ang may kontrol, may kakayahang gumawa ng maliliit na pagbabago na nagdudulot ng malaking ginhawa. Ito ay tulad ng pagsisindi ng isang kandila tuwing gabi. Isang maliit na gawa na nagbibigay liwanag sa inyong buong tahanan. Kaya, mga mahal kong kaibigan, yakapin natin ang pag-ikot ng balakang bilang isang pang-araw-araw na gawain para sa inyong kalusugan. Ito ay isang simple na kapagpapasiglang paraan upang pagaanin ang presyon sa pantog, mapabuti ang tulog, at mamuhay ng may biyaya. Karapat-dapat kayo sa mga gabing may mahimbing na tulog at mga aktibong araw, handang ibahagi ang inyong karunungan at kagalakan sa inyong mga mahal sa buhay. Mga mahal kong lolo at lola, naglakbay tayo sa 5 simpleng ehersisyo upang matulungan kayong matulog ng mas mahimbing at mabawasan ang mga pagbisita sa banyo sa gabi. Mula sa Kegel exercises na nagpapalakas sa inyong pelvic floor, sa banayad na paglalakad na nagpapalakas ng sirkulasyon, malalim na paghinga na nagpapakalma sa inyong isipan, pag-uunat ng binti na nagpapagaan ng pulikat, at pag-ikot ng balakang na nagpapabuti ng flexibility. Ang bawat hakbang ay isang regalo sa inyong kalusugan. Ang mga kasanayang ito na nakaugat sa ating pagmamahal sa Pilipinas para sa yoga at maingat na pamumuhay ay tumutulong sa inyong katawan at kaluluwa na magpahinga ng mapayapa. Para sa marami sa atin na higit sa 60 na may timbang na humigit kumulang 50 hanggang 68 kilo, ang paghihi sa gabi ay maaaring magnakaw ng ating enerhiya na nag-iiwan sa ating pagod para sa mga sandali kasama ang pamilya. Narito ang isang maliit na tip: uminom ng mas kaunting tubig pagkatapos ng sodium water ng gabi at kumain ng saging na mayaman sa potassium upang suportahan ang inyong mga kalamnan. Ang mga gawi na ito, tulad ng araw-araw na panalangin, ay nagdudulot ng pangmatagalang ginhawa. Maaari ninyong itanong kung mahalaga ang pagiging pare-pareho. Oo, ipinapakita ng agham na ang regular na pagsasanay ay nagbabawas ng mga isyu sa pantog sa loob ng ilang linggo. Mga mahal kong kaibigan, isang mahalagang aral na nais kong iwan sa inyo ay ito: ang pag-aalaga sa inyong katawan ay hindi pagiging makasarili. Ito ay isang paraan
upang patuloy ninyong maibahagi ang inyong walang katapusang pagmamahal at karunungan sa inyong mga mahal sa buhay. Karapat-dapat kayo sa mga gabing may mahimbing na tulog upang mapahalagahan ang mga kagalakan ng buhay. Isang mainit na kape sa umaga o isang kuwentuhan kasama ang mga apo. Subukan ang mga ehersisyong ito araw-araw. Nais po naming marinig ang inyong mga karanasan. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba, mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang tips at ibahagi ito sa inyong mga mahal sa buhay at sa lahat. Ang inyong kalusugan ay mahalaga at bawat maliit na hakbang ay mahalaga tungo sa isang masigla at maligayang buhay.